Hindi pa rin talaga ako makapaniwala na nagkita kami dito. Kasi sa totoo lang, matagal ko na rin siyang hindi naiisip. 6 na taong gulang pa yata ako nung maging magkaibigan kami ni Dada. Medyo malayo ang bahay niya sa bahay namin. Pero palagi siyang dumadayo sa manggahan para makipaglaro sa amin. Kwento ni Isabel. Mabait na siya noon pa man at nakakatuwa lang dahil hanggang ngayon ay daladala niya pa rin ang mabuting pag-uugali niya noong mga bata pa kami. Isabel, hindi na nakatiis si Tristan dahil iyong tibok ng puso niya pakiramdam niya ay sasabog na. Tell me, wala ka naman sigurong balak to pa rin ngayon ang pangako niyo sa isa't isa noon. Ha? Alin doon? Ang pagpapakasal. Walang pag-aalinlangang tugon ni Tristan. Hindi mo naman siguro balak totohanin ang proposal niya sa'yo. Hindi agad nakapagsalita si Isabel. Nanatili ang nagtataka niyang mga mata kay Tristan na seryosong nag-aabang sa isasagot niya. Hindi nito makontrol ang isip dahil pinangungunahan ito ng matinding emosyon na hindi nito napigilang ilabas. Hindi niya alam kung bakit siya nagkakaganito kay Isabel o marahil hindi lang niya gustong aminin sa sarili yung totoo. Pero ang akala ko ba meron tayong kalayaang pumili ng desisyon para sa sarili nating kaligayahan? Sa nadinig ni Tristan kay Isabel, siya naman ngayon ang hindi makapagsalita dahil tila sinampal siya ng katotohanan dahilan para magising siya. Walang salitang lumabas sa bibig ni Tristan at nanatili ang mga mata niya kay Isabel na nahihiwagaan sa kanya. Pero para sagutin ang tanong mo, wala naman akong balak pakasalan si Adam, dagdag ni Isabel. Huwag mo na lang masyadong isipin ang sinabi niya kanina dahil mga bata pa kami nung nag-propose siya sa akin. Wala pa kaming masyadong alam sa mundo kaya walang dahilan para seryosohin ang bagay na yon. Umiwas ng tingin si Tristan upang magkaroon siya ng pagkakataong isipin ang lalabas sa bibig niya. Kung ganon, huwag mo na lang din pansinin ang mga tinanong ko sa'yo, ani Tristan. At yun tungkol sa kasunduan, hindi ko yun nakakalimutan. Pinaalalahanan lang kita dahil baka may ibang taong makapansin sa closeness niyong dalawa, lalo na't magiging shooter mo na siya. Ayoko lang may pumutok na issue at makaapekto sa relasyon na meron tayo. Yun bang inaalala mo? Huwag kang mag-alala, hindi ko naman lulubusin ang kalayaang nakasaad sa kontrata. Magkaibigan kami, pero ituturing ko pa rin siyang guro sa oras na magsimula siyang magturo. Isa pa, magiging maingat naman ako sa mga galaw ko at di rin ako gagawa ng ikapapahamak mo. Pasensya na talaga sa nangyari kanina. No, don't be sorry. Napahawak si Tristan sa sentido dahil tila hindi nagtutugma ang ipinaparating nila sa bawat isa. Isabel, huwag mo na lang pansinin yung mga sinabi at tinanong ko sa'yo kanina. Hindi mo rin naman kailangang limitahan ng mga kilos mo kapag nandyan si Adam. Dahil para ko na rin ipinagdadamot ang kalayaang napagkasunduan natin. Ayos lang sa akin na maging close pa kayo. Wag lang sa harap ng ibang tao. Si Isabel naman ngayon ang hindi agad nakapagsalita. Hirap siyang buuin ang mga salitang binibitawan ni Tristan. Dahil pa iba-iba ito ng desisyon. Hindi niya tuloy malaman kung ano ba talagang dapat na gawin niya. Nagguguluhan ka ba sa akin? Pagtatanong ni Tristan nang mapansin ang pagtahimik ni Isabel. Magkagalit ka ba kung sabihin kong oo? Gumuhit ang ngisi kay Tristan at ibinagsak ang likod sa sandali ng inuupo ang swivel chair bago nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. I'm sorry, hindi ko alam kung bakit ako nagkakaganito. Huwag mo na lang akong pansinin. Meron ka bang problema? Takang tanong ni Isabel. Pasensya na kung di ko susundin ang sinabi mong huwag kitang pansinin. Pero kasi hindi ko naman magagawang lumabas ng opisina mo kung ganyan ang itsura mo. Ano bang itsura ko? Pagod. Walang pag-aalinlangan itong tugon. Linggo ngayon pero dapat nagpapahinga ka. Magmula kaninang umaga, nakaguhit na sa mukha mong pagiging stress sa trabaho mo. Alam kong paulit-ulit ko nang sinasabi to pero huwag mo naman sanang pagurin ang sarili mo, Tristan. Hindi yun makakabuti sa kalusugan mo. Pakiusap, sana kahit minsan gumawa ka ng bagay na walang koneksyon sa pagiging boss sa kumpanya mo. Lumabas-labas ka dahil makakatulong din yun sa'yo para mawala ang stress mo. Kung ganon, saan mo ba gustong pumunta? Ha? Gumuhit ang pagtataka sa mukha ni Isabel. Bakit ako ang tinatanong mo? Kasama ba ako? Hindi maganda kung mag-isa lang akong lalabas ngayon.
Isinara ni Tristan ang laptop niya at sinimulang ayusin ang mga papel na nakakalat sa ibabaw ng mesa. Magbihis ka, may pupuntahan tayo. Saan? Tumingin si Tristan kay Isabel. Dahilan para ito'y tumango na lamang at gawin ang sinabi niya. Walang ideya si Isabel kung saan sila patutungo, pero hindi niya mapagkakaila na masaya siyang nakinig ito sa sinabi niya. Payapa at kalmadong hangin ang sumalubong sa dalawa pagbaba nila ng kotse. Walang masyadong tao at hindi na rin masyadong kainitan sa lalakaran nila. Kaya naman nagtungo na sila sa lugar na kanilang sadya. Hawak ang isang basket na may mga bulaklak. Ibinaba ito ni Tristan sa tabi ng puntod ng kanyang ina at nakababatang kapatid. Hi ma, kumusta po kayo dyan ni Sarah? Nakangiting pagbati ni Tristan matapos ibaba ang dalang puting rosa sa gilid. Pasensya na kung ngayon na lang ulit ako nakadalaw sa inyo. Masyadong busy sa kumpanya. Inalis niya ang ilang tuyong dahon sa paligid ng puntod, saka nilingon si Isabel na nakatayo lang sa likuran niya. Gusto mo bang iwanan muna kita? Tanong ni Isabel. No, just stay here. Binalik ni Tristan ang tingin sa puntod. Gusto kong makilala ka nila. Hindi agad nakapagsalita si Isabel dahil sa pagkabigla, pero humakbang siya ng bahagya upang mas makita ang puntod na nasa harapan nila. Magandang hapon po sa inyo. Ako nga po pala si Isabel. Nilingon ni Isabel si Tristan bago ituloy ang pagpapakilala sa sarili. Ako po ang napiling ipakasal sa anak niyong si Tristan. Sana po ayos lang yun sa inyo. Bahagyang natawa si Tristan dahil sa di inaasahang huling linya na binitawan ni Isabel. Muling tumikhim si Isabel at pinagpatuloy ang pakikipag-usap sa puntod na nasa harap nila. Hindi niya inaasahan na dito sila pupunta ni Tristan at lalong hindi rin niya inakalang isasama siya nito sa sementeryo upang ipakilala. Sa katunayan walang kaalam-alam si Isabel na ang ina at kapatid ng taong kanyang pinakasalan ay nilisan ng mundong kanilang ginagalawan. Buong akala niya nasa malayo lang itong lugar dahil ni minsan hindi naman ito nababanggit sa kanya ni Tristan. Minsan na rin naman niyang naitanong ito, ngunit iniba agad nito ang usapan kaya hindi na siya nagtangka pa ulit. Batid niyang ayaw nitong mapag-usapan at ngayon, naiintindihan niya kung anong dahilan. Tumingin si Isabel kay Tristan na tahimik at mukhang malalim rin ang iniisip. Nais niyang itanong kung anong rason ng pagkawala ng ina at kapatid nito, pero hindi niya batid kung paano bubuksan ang topic na yon. Malakas ang kabog ng dibdib niya at hindi rin siya sigurado kung may sagot na makukuha. Tristan, pwede ba akong magtanong tungkol sa kanila? Nakuha ni Isabel ang atensyon nito, kaya muli siyang nagpatuloy para hingin ng permiso. Gusto ko lang sanang itanong kung anong dahilan ng pagkawala nila. Pero kung hindi ka naman komportable magkwento, ayos lang rin sa akin. Maiintindihan ko naman. Bakit pa sa tuwing nagtatanong ka sa akin, dinudugtungan mo na agad ng sariling sagot? Sa lubong na kilay na tanong nito. Sa tingin mo ba hindi ko kayang sagutin ang mga itatanong mo? Hindi naman sa ganun, baka kasi hindi ka komportableng mapag-usapan ng tungkol doon. Kaya binibigyan na kita ng pagkakataong humindi para hindi na ako magtangka pang ungkatin ang bagay na yun. Paliwanag ni Isabel. Inalis ni Tristan ang tingin kay Isabel at segundo rin ang lumipas bago tumugon sa tanong nito sa kanya. Aksidenteng ikinamatay ni Sarah. Kalungkutan naman ang kay Mama. Saad ni Tristan at muling natagalan bago ito dugtungan. 15 years nang nakakalipas. Pero pakiramdam ko parang noong nakaraang taon lang nangyari ang lahat ng yon. Hindi nakakibo si Isabel. Ngunit nakaramdam siya ng kirot sa dibdib nang marinig ang sanhi ng pagkamatay ng dalawang importanteng tao sa buhay ni Tristan. Nababatid niya sa mga mata nito ang sakit at kalungkutan mula sa salitang binitawan. Kaya naman kahit na marami pa siyang gustong malaman, iniba na niya ang usapan. Ako, hindi ko alam kung meron pa akong magulang. Tumingin si Isabel sa harapan kung saan makikita ang isang pamilya na wari niya binibisita ang puntod na pinalilibutan ng mga ito. Magmula nung ipinanganak ako, si Lola at Lolo nang nag-aruga sa akin. Hindi ko alam kung nasa ng nanay at tatay ko. At sa maniwala ka man sa hindi ko pa sila nakikita at di ko rin sila kilala. Naramdaman ni Isabel ang pagtingin ni Tristan sa kanya. Kaya muli niyang ipinagpatuloy ang pagbabahagi ng kwento tungkol sa kanyang pagkatao. Si Lola at Lolo, ni minsan na hindi sila nagkikwento tungkol sa mga magulang ko.
Hindi ko alam kung anong rason pero base na rin sa naririnig ko sa mga kamag-anak ko, hindi raw magandang relasyon ng magulang ko kina Lola. Kaya kahit papano, may ideya akong mabigat ang dahilan kung bakit di nila gustong mapag-usapan ng tungkol doon. Kwento ni Isabel. Pero alam mo dati, ang daming tanong sa isip ko. Hanggang ngayon, marami pa rin naman akong gustong malaman tungkol sa magulang ko. Kasi pakiramdam ko hindi buong pagkatao ko. Kung maski pangalan man nila, wala akong ideya. Sobrang laki siguro ng galit nila Lola sa kanila. Kaya pati pangalan ipinagdamot nila. Ewan ko ba? Nasubukan mo na bang magtanong sa mga kamag-anak mo tungkol sa magulang mo? Pagtatanong ni Tristan. Oo naman, pero hindi na naulit pa kasi nung minsang nagtanong ako, nakarating yun kay Lola at nagalit siya sa akin. Ani ni Isabel. Saka nagpakawala ng mahinang tawa. Ang dami niyang binitawang mga tanong na nagpadurog sa akin. Tinanong niya kung hindi raw ba sila sapat at kailangan ko pang hanapin ang magulang ko. May pagkukulang daw ba sila? Ano raw bang ginawa nilang mali at iiwan ko sila? Grabe, hindi ko kinaya yung mga salitang yun. Kaya hindi na ako umulit pa. Nadala na ako. Ang sakit kayang makita na nagkakagano ng lola kong nag-alaga at nagpalaki sa akin. Hindi ko akalaing magiging ganun ang reaksyon niya, kaya hinayaan ko na lang. Isa pa masaya naman ako sa kanila at wala naman silang pagkukulang, kaya kinalimutan ko na rin ang paghahanap sa taong nagluwal sa akin. Pero bilang anak, may karapatan ka pa rin namang makilala kung sino ang magulang mo. Pero ayoko nang saktan ng lola at lolo ko. Ayokong isipin nila na nagkulang sila sa akin kaya hinahanap kong magulang ko. Ayos naman ako sa buhay ko ngayon. Aaminin kong may kulang pa sa pagkatao ko. Pero makakalimutan ko rin siguro yun kapag tanda ko. Mawawala yun sa isip ko. Sana. Katahimikan. Paano kung isang araw, nakita at nakilala mo na sila? Anong gagawin mo? Hindi maiwasang itanong ni Tristan dahil ramdam niya pa rin ang kagustuhang makilala ni Isabel ang dalawang taong kukumpleto sa kanyang pagkatao. Hindi ko alam. Pero may gusto akong itanong sa kanila. Gumuhit ang isang tipid na ngiti sa labi ni Isabel. Bakit niyo ako sinilang kung balak niyo rin pala akong iwanan? Sandaling katahimikan ang bumalot sa kanila. Hindi inakala ni Tristan na may ganito kabigat na kwentong babaeng pinakasalan niya. Pakiramdam niya mayroon siyang obligasyon na mas kilalanin ng lubos si Isabel. Wow! Ang ganda ng cellphone mo, Isa! Yan ang bagong labas na model ngayon! Baka sa boses ni Rian tuwa at pananabik nang makita ang bagong cellphone ni Isabel. Mag-picture tayo? Sige. Pero paano ba? Saan ba makikita ang camera? Takang tanong ni Isabel habang ingat na ingat sa smartphone na hawak niya. Hindi ito ang unang pagkakataon na makahawak siya ng cellphone. Subalit sa ganda, laki at nipis ng hawak niya, pakiramdam niya ay anumang oras ay mabibitawan niya. Natatakot siyang hawakan ng matagal. Kung kaya't inilapag muna niya ito sa mesa at hinayaang turuan siya ni Ria kung paano gamitin ang cellphone na binili sa kanya ng asawa. Pagkagising kanina laking gulat ni Isabel nang makitang may isang paper bag sa harap ng pinto ng kwarto nang siya'y magtangkang lumabas. Kinuha niya ito at sinilip kung anong nasa loob. At doon, nakita ang isang puting kahon kung saan nakalagay ang bago niyang cellphone. May sulat na iniwan sa loob at doon rin niya napag-alaman na galing yun kay Tristan. Gulat at pagtatakang bumalot sa kanya, ngunit hindi niya nagawang magtanong dito dahil ayon kina Ria maaga itong umalis para pumasok sa kumpanya. Oh, okay na? Gets mo na kung paano gamitin? Tanong ni Ria at alangang tumango si Isabel dahil sa dami ng pinaliwanag ni Ria kalahati lang ang naintindihan niya. Ayos lang yan, sa una lang yan dahil masasanay ka rin gamitin yan, promise! Ako wala namang nagturo sa akin gumamit ng cellphone at di ko rin naman masyadong pinag-aralan pero agad ko siyang natutunan. Paano madalas mong hawak ang cellphone noon kaysa sundin ang mga pinapagawa ko sa'yo? Kapwa sila napalingon sa likuran nang madinig ang boses ng mayordomang si Manang Rosa. Pasensya na Isabel, pero pwede ko bang makuha muna si Ria? Yung ipinagagawa ko sa kanya kanina pa nandun pa rin sa kusina at nakatenga. Naku, okay lang po. Pasensya na kung nakaabala ako sa ginagawa niyo. Lumingon si Isabel kay Ria. Sige na, okay na ako. Salamat sa tulong, Ria. Mamaya na lang ulit kapag natapos ka na sa ginagawa mo.
Nakangiwing tumango si Ria bago sumunod kay Manang Rosa para gawin ang iniuutos sa kanya na nalimutan ng gawin.